punta naman po tayo mga kababayan dito po sa isa pang balita natin na kung saan 'di ba palaisipan sa inyo bakit hindi nagsasalita etong si Paulo Duterte, bakit tahimik etong si Pulong. Mga kababayan, hindi. Nagsasalita naman po siya at nagbibigay siya ng kanyang pahayag. Pero bago tayo pumunta doon kay Paulo Duterte, ang karamihan sa sinabi ni Bongo dito ka-fake newsan yung iba eh. Alam nyo kung ano yung totoo? Alam nyo kung ano yung totoo? Ibubulong ko sa inyo. Soon, may lalabas na arrest warrant. Alam nyo yung totoo? Soon, may lalabas na arrest warrant at kaya nagpaplano na magtago yung isa. Yun yung totoo dyan. Mga kababayan, ano po, hintay-hintay nyo. Baka siguro, hindi pa tapos ang isang linggo, bigla na tayo makakita ng isang eksena na naman na kung saan habang nangangampanya si, etong si Clearin, aarestuhin na siya. Ano po? Siguro mga kababayan ha. Anyway, punta na po tayo dito sa next topic po natin. Ano po sabi dito? Yan. Sabi sa Abante, una sa balita, mga kababayan, ito yung malupit. Aktibo ay itong si Paulo Duterte sa pagbibigay ng pahayag sa mga article, pero tahimik po doon sa accusation sa kanya, sa kanilang dalawa ni Mans Carpio, ni Jimmy Guban. Yun yung problema, tahimik siya sa mga issue mga kababayan, pero buhay na buhay siya sa pagpapahayag ng pagtatanggol sa kanyang tatay. Sabi kasi dito mga kababayan, eto daw. Naging sunod-sunuran sa dayuhan. Yan po yung sabi ni Paulo Duterte. Basahin natin. Tanggalin muna natin to. Yan. Sabi dito, sa panahon na isinusulat ang kolumn na ito, ang inyong Kuya Pulong ay nakaalis na ng ating bansa patungong the Netherlands para samahan ang aming ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang aking kapatid na si Vice Presidente Inday Sara Duterte ay doon din nagpunta. Ibig sabihin, hindi lang nag-iisa si Sara. Hindi lang nag-iisa si Sara mga kababayan na gumagawa ng paraan para mapabalik ang kanyang tatay sa Pilipinas. Yung sinasabi niya doon sa hearing ngayon ni Senator Amy, fake news po yun. Dalawa silang magkapatid na naando doon mga kababayan. Ano po kasi biruin nyo kailan ba ipinost ito? March 17. Ano ba ngayon? 20. O ngayon mga kababayan, sinasabi dyan na nasa The Hague, Netherlands, etong si Paulo Duterte. Sabi pa dito, nagpahayag na si Inday Sara at ang kapatid naming si Davao City Mayor Basti Duterte ng kanila mga pananaw patungkol sa nangyari sa aming ama. Maging ang anak ng inyong Kuya Pulong na si Isabel ay nagpahayag na rin ng kanyang pagmamahal at suporta sa kanyang lolo na nilarawan niya bilang kanyang hero at leader ng bansa na naglingkod ng tapat at nagsakripisyo para sa ikabubuti ng kalagayan ng Pilipino. Yan po yung sabi nitong si Paulo Duterte mga kababayan. Kasi nga naman, di ba nakakabingi masyado yung katahimikan ni Paulo Duterte at sinasabi pa nga ng marami sa mga kababayan Pilipino natin na baka siya yung tinutukoy ni Sian Gasa doon sa expose ni Sian Gasa na isa sa mga anak ni dating Pangulong Duterte na naisahan ng kanilang itinanim na spy doon po sa palasyo sa gobyerno ni PBBM. Di ba yung anak na nakialam sa pag-uwi ni dating Pangulong Duterte kaya boom, naaresto. So ngayon, naglabas siya ng pahayag mga kababayan noong March 17. Sabi pa dito, sa espasyong ito, ilalaan ng inyong Kuya Pulong ang pagpapaliwanag sa laman ng petisyon na isinampa ng aking ama sa Korte Suprema. Kini-question sa petisyon ng mga legal na kautusan na ipinatupad laban sa kanya kasama si Senador Ronald Bato de la Rosa sa umaapila sa Korte Suprema. Sabi pa dito, may kahiwalay na mga petisyon sa Korte Suprema para sa habeas corpus ang inyong Kuya Pulong, si Mayor Baste at ang aming bunsong kapatid na si Kitty. Ang mga petisyon ay apila na maibalik sa bansa at iharap sa korte ang aming ama dahil sila or siya ay isang illegal na inaresto at sa pilitang dinala sa The Hague sa The Netherlands. Yan po yung sabi dito. Sa naihain na mga petisyon for certiorari ang prohibition ng Pangulong Duterte at ni Senator Bato sa Korte Suprema, binigyan din nila na walang jurisdiction
ang International Criminal Court ICC sa Pilipinas dahil tayo ay nag-withdraw sa Rome Statute, ang international treaty na lumikha sa ICC, mga kababayan. Kasi nga naman kung titingnan nyo, ang ipinipilit ng kampo ni dating Pangulong Duterte, wala daw talagang jurisdiction ang ICC. Pero sinasabi naman ng ibang mga eksperto pagdating po sa ganyang usapin, mga kababayan, na may nauna kasing investigasyon etong ICC at kailangan po nating irespeto yon, yung naunang investigasyon na yon. Kaya nga kung nalabsan ng arrest warrant etong si dating Pangulong Duterte galing dito sa ICC na ipinadaan sa Interpol at inaresto siya dito sa Pilipinas, sinasabi nung iba na tama daw yung prosesong nangyaring yon. Ang nagsasabi lang naman na hindi tama yung proseso yung mga yung mga kasamahan at kaalyado ni dating Pangulong Duterte, na expected na naman natin na sasabihin nila yan kasi nga kaalyado nila etong si dating Pangulong Duterte at ipipilit po nila yan dahil nga gusto nila na isalba etong si Digong. Ano po sasabi pa dito? Basahin pa natin. Ang pagpipilit ng ICC na imbestigahan ang kasong isinampa nila laban sa Pangulong Duterte ay illegal at paglabag sa soberanya. Gamit na naman yung soberanya, mga kababayan, ng ating bansa. Ibig sabihin ay nilabag nila at binaliwala nila ang kapangyarihan ng ating bansa na magpasya at magpatupad ng batas nang walang nakikialam. Simbolo ang soberanya ng pagiging malaya ng isang bansa. Kita nyo, kahit dito kay Pulong na pahayag, gamit na gamit yung soberanya, mga kababayan, pero tahimik sila sa West Philippines. Anyway, pagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, bukod diyan, ang naipalabas na red notice ng Interpol laban sa Pangulong Duterte ay hindi katumbas ng international arrest warrant at walang obligasyon ng mga opisyal natin na ipatupad ito. Pinayagan ng mga opisyal sa ating bansa na mga alam ang mga dayuhan sa mga bagay na dapat ay dito nililitis at pinagpapasyahan nang sila ay naging sunod-sunuran sa Interpol at pinayagang maaresto at madala sa The Hague, Netherlands ang Pangulong Duterte. Yan po yung sabi ni Paulo Duterte, mga kababayan. Yan po yung sabi ni Pulong Duterte, mga kababayan. Kasi ang sabi dito, dinala daw ng sapilitan sa The Hague, Netherlands etong kanilang tatay. Pero kung titingnan nyo, mga kababayan, dumaan naman yan sa due process at tama naman yung naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte kasi nga may arrest warrant galing sa ICC na ipinadaan sa Interpol. Ang pinapalabas lang kasi nila nang dahil dun sa pag-implement ng arrest warrant naging sunod-sunuran na agad ang Pilipinas po sa International Criminal Court at saka dito sa Interpol. Pero mga kababayan, ano ba yung term ng sunod-sunuran? 'Di ba yung sunod-sunuran, yung halos himod pangit yung term na himod. Halos yung lumuluhod ka na at nakababa yung paano ba yung tamang term? Halos nakayuko ka na, mga kababayan, at sunod-sunuran ka na doon sa mga binibitawang salita ni Xi Jinping para sa para wag lang mawala yung pagiging matalik na magkaibigan nyo, o kahit etong ang Pilipinas ang damong isuko sa China para lang wag mawala or hindi lang magalit sa'yo etong si Xi Jinping. Yun ang term ng sunod-sunuran. Presidente ka ng Pilipinas, magtatanong ka pa sa presidente ng China kung ano ba ang dapat gawin sa teritoryo ng Pilipinas. Di ba yun yung pinakatamang term ng sunod-sunuran? Di ba? So sabi pa dito, pagpatuloy pa natin, bilang ultimate guardian of the Constitution, hiniling ng Pangulo at ni Senator Bato sa Korte Suprema na ipagtanggol ang ating bansa laban sa illegal na foreign interference o pangingialam ng dayuhan. Umapila rin sila sa korte na itaguyod ang pananaig ng batas sa ating bansa at pagtibayin ang ating prinsipyong walang kahit na sinong dayuhang kapangyarihan ang mga maaaring magdikta sa ating bansa kung ano ang dapat na gawin ito. Yun yung sabi mga kababayan dito. Hindi lamang ang kapakanan ng Pangulong Duterte ang nakaalalay or nakasalalay sa petisyong ito, kundi maging ang ating soberanya bilang isang malayang bansa. Hindi tayo dapat maging sunod-sunuran na lamang sa isang kasunduan na hindi naman tayo kasali. Dahil matagal na tayong umalis dito, hindi tayo dapat na yumuyuko na lamang sa mga dikta ng mga dayuhan. Yan po, mga kababayan, yung sinasabi dito ni Paulo Duterte. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, ang ipinipilit nila, nilapastangan daw ng ibang bansa ang soberanya
ng Pilipinas dahil hinayaan natin na makailam ang ICC dito sa ating bansa. Pero kung hindi po kasi talaga mga kababayan, sa ICC malilites itong si dating Pangulong Duterte, sa tingin nyo, malaya kayo makapag-comment dyan. Sa tingin nyo mga kababayan, may pag-asa pa kayang mabigyan ng hustisya yung mga pamilya ng naiwan na biktima nung panahon ng AJK ni dating Pangulong Duterte? Tayo nagtatanong lang nagtatanong lang tayo, may pag-asa pa kaya? Kasi kung tutusin mga kababayan, yung pag-asa na lamang po na natitira sa mga kababayan Pilipino natin na umaasa ng hustisya, nagtitiwala na lamang po sila sa ICC, sa International Criminal Court, na doon nila makakamtan yung tunay na hustisya na inaasam-asam po nila. Kasi nga naman, alam naman po natin na may makapangyarihan pa rin ang mga Duterte, lalo na mga kababayan, etong dating presidente na talagang malabo na maimbestigahan yan at malabo na mapapanagot yan sa kanya mga kasalanan. Ano po kapag ka naandi dito sa ating bansa? Hindi ko naman sinasabi na pangit ang justice system natin dito po sa ating bansa, pero ang sinasabi natin dito, malabo na mapapanagot itong si dating Pangulong Duterte dito sa bansang Pilipinas. Ano po mga kababayan? So ngayon, ang nakakapagtaka, napakaingay nila sa isyong ito, pero dito mga kababayan, balikan lang natin etong isyo na isiniwalat ni Jamie Guban na tila tahimik mga kababayan, etong si Paulo Duterte. Alam nyo ba, sinasabi nung iba na bangag ang presidente dahil hinayaan nila na dakipin etong si dating Pangulong Duterte dito po sa ating bansa. Pero kung tutusin talaga mga kababayan, sino ba yung totoong may ugnayan sa ipinagbabawal na bato at kasabwat ng pagpapagulaw ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa, na kinakailangan pa nga na magpatumba ng maraming kababayang Pilipino po natin para i-cover up, para pagtakpan itong ginagawang negosasyon na ito? Ano po? So ngayon, ito, pakinggan po ulit natin at balikan lang ulit natin mga kababayan yung pagkakadawit ni Paulo Duterte at ni Michael Yang at Mans Carpio dito po sa expose ni Jimmy Guban mga kababayan noong pinag-uusapan po ito sa Quadcom. Kasi masyadong tahimik sila dito sa isyong ito, pero ang iingay nila mga kababayan sa paggamit at pagtalakay ng soberanya ng bansa. So ito, pakinggan po natin. O nga po pala si Jimmy Guban. Ay, shoutout kay Ma'am Imelda Kiato na. Thank you po sa pakape. Maraming salamat po Intelligence officer ng Bureau of Customs before. Then I was also designated as the chief OIC of the CIS Port of Manila. Ako ngayon ay si PDL Jimmy Guban with prison number 8223 P5046. Masama po pala manghuli ng illegal na droga. Bakit mga kababayan natin to pinapakita sa inyo? Kasi ito rin yung isang dahilan kung bakit marami sa mga kababayang Pilipino natin ang binawian ng buhay ng panahon ng dating administrasyon. Kasi nga unang-una, sa likod pala na sunod-sunod yung itunutumba ng mga kababayang Pilipino natin, napakalaking negosasyon pala. Napakalaking pagpapaikot ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa yung nangyayari. At lahat pala tayo, o kahit ikaw na nanonood at ako na nagsasalita dito, lahat tayo na paniwala nung panahon na yon, na tama lang yung pagtutumba sa mga kababayang Pilipino natin dahil nalilinis ang Pilipinas sa ipinagbabawal na bato. Pero ngayon lang talaga tayo nabibigyan ng kaliwanagan kasi nga mga kababayan, sa totoo lang, nalaman natin yung nasa sa likod habang itinutumba yung mga kababayang Pilipino natin. 'Di ba? Nalalaman natin yung negosasyon o yung ginagawa nilang pagpapaikot ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Kung talagang yung pulisiya ni dating Pangulong Duterte ay para sa lahat, bakit hindi niya nasampulan itong si Paulo Duterte, Michael Yang at Mans Carpio? Bakit hindi niya sinampulan itong mga to? Bakit yung mga kababayang pobre na katulad natin yung biniktima nila noong mga panahon na yon? Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Sa loob ng Bureau of Customs. Sumunod lang po ako sa utos ng pamunuan. Dahil noon po ay katatapos lang natanggalin ang pinuno ng Bureau of Customs. Pinalitan na galing sa PDEA. Na ang pangalan ay si Commissioner Isidro Lapiña. During that time, Your Honor, operatiba na po ako. Organic pa akong operatiba ng Customs Intelligence and Investigation Service. That is 17 years. Marami pong inuutos sa akin, marami pong reports na nare-receive namin na still nandoon ang mga tao ng First Family at pati sila ay nag-i-impluensya.
Diba? During their first few months, Your Honor, malami na pong nawawalang containers. Sa Port of Manila, sa Taguluan, MICP, missing. Even in our intelligence report, we received already about 7 to 10 containers loaded with shabu. Isa ho itong magnetic left turn na isiswing nila na hinabol namin, inayos ko because I was then chef. May aksiks na ho ako sa E2M. Nakuha po namin, positibo, nag-joint press release ang BOC Commissioner at DG ng PIDEA sa loob ng Bureau of Customs. It was a good accomplishment. Your Honors, pagdating ho sa Blue Ribbon Committee, Wait lang, sabi dito, ginawa na ng tapat ng mga pulis, iimbestigahan pa. Ang masaklapan nito mga kababayan, alam nyo ba sa ginagawa ni Amy Marcos? Ginigisa niya ang ating mga kapulisan sa sariling mantika ng ating mga kapulisan kasama ang taong bayan. Bakit? Kita nyo ha, pera ng mamamayan yung ginagamit doon. Sa walang kakwenta-kwentang hearing ni Senator Amy, pera ng taong bayan yung ginagamit nila doon. Ang pinakamasaklap pa mga kababayan, maliwanag nga na sinasabi nila na naka-adjourn, naka-recess ang Senado. Kaya nga bingi sila pagdating dun sa usapin ng impeachment trial. Kasi nga ang katuwiran nila, naka-recess ang Senado. Pero nakakapagtaka, bakit nakakapag-hearing pa sila? Kung naka-recess, eto pong Senate mga kababayan. Gamit-gamit pa ang pera ng taong bayan. Tapos ang pinakamasaklap pa ang iniimbestigahan, yung ating mga kapulisan na ginawa lang naman yung kanilang mandato. 'Di ba? Kaya nga kung titingnan nyo, naglalaro lang si Senator Amy Marcos na kung saan ang ginigisa niya ang ating mga kapulisan kasama ang mamamayang Pilipino kasi pera ninyo yung ginagamit dyan. nagbago. The night before the Senate Blue Ribbon Committee, may tumawag sa akin, hindi ko kilala, nag-ring ang cellphone. Another ring, may kasunod na text. Nagpakilalang si Dis Mangawang. Dis Mangawang is our collector, deputy collector during that time sa Port of Manila. Nagpakilala siya kaya sinagot ko, pero hindi ko kami yan magkaibigan as an employee of the Bureau. Sinabi niya na tumatawag sa iyo si Paring Bini. Kausapin mo. Si Paring Bini. I am referring to Mr. Bini Antiporda. Kausapin mo kung ano pa magagawa sa kargamento. Sinagot ko kagad siya. Madam, sorry. Trabaho, huli na yan. Accomplishment yan. Your Honors, pagdating po sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, nag-hearing, after the hearing, sinight kagad ako, I was cited in contempt. Dinala ko kagad ako doon sa kwarto. Gusto ko hong magpahinga. Tiningnan ko kung anong pwede kong magawa. Dahil mali pala ang magtrabaho ng tama. May sumunod po sa akin na kumatok. Sabi ko siguro kung may tutulong sa akin, nagpakilalang, taga Blue Ribbon to. Buksan mo pinto, babae. Sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po staff ng Blue Ribbon. Ganyan sila katindi noong mga panahon nila mga kababayan para pagtakpan yung kanilang mga ginagawa na hindi maganda. Tapos habang itinutumba yung ating mga kababayang Pilipino para maipakita sa mamamayang Pilipino na tama yung ginagawa nila. Tapos nagdinegosyo sila ng palihim, kaya pala hindi mawala-wala ang ipinagbabawal na bato kahit sunod-sunod yung itinutumba ng mga panahon na yon. Kasi paano ba naman mawawala kung ang itinutumba lang mga kababayan yung mga pobreng katulad po natin at yung mga kalaban nila di umano sa negosyo. So paano mawawala ang ipinagbabawal na bato? Diba? Kaya wag nilang isisi sa gobyerno ni PBBM kung bakit hindi mawala-wala yung ganyang klase mga kababayan ng problema sa bansa. Kasi nga, kung dati nagagawa nila magnegosyo, ibig sabihin lumalakas yung mga tao na nagdinegosyo ng ganyang illegal na gawain. Ano po? Kasi nga, sa likod pala ng sunod-sunod na itinutumba, marami ang nagdinegosyo. At hayahay, buhay na buhay yung kanilang negosyo. Ano po, ipagpatuloy pa natin. May sumunod po sa kanyang pumasok, diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong dinudoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Yan, Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di ba? Di tatagal ang buhay mo. The worst, Your Honor, sinabay niyo pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin.
si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan, palagi yan sa Malacanang. Official pa yan. Di ba? Ng National Press Club. Ay, Kiki Channel, mega love shoutout ha. Si Michael Yang, doon ko lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko humatansya na ang intelligence report namin ay doon palang validated na may Diba? mga trabaho si Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng illegal na droga. Halos, sabi ko, Diyos ko, akala ko trabaho lang to. Your Honor, doon pa ako nag-isip. Nanalangin, at sinabi ko sa sarili ko, para safety ako. At alam kong kaibigan ko naman si Colonel Asierto at malapit sa intelligence report namin, siya na lang ang dinisguise kong importer ng magnetic lifter loaded with shabu. Ano kayo ngayon? Yan, ang iingay mga kababayan nitong sina Paulo Duterte sa issue ng kanyang tatay, pero ito hanggang ngayon hindi nila masagot-sagot at hindi nga nila maharap-harap etong si Jimmy Guban. Alam nyo kasi bago nyo yabangan ng taong bayan, bago nyo idepensa ang tatay nyo, depensahan nyo muna sarili nyo. Kasi unang-una, sa totoo lang mga kababayan, ito po ay isa pang nakabitin na question mga kababayan na dapat ay sinasagot ni Paulo Duterte. Kasi sa totoo lang napakatindi nitong expose na ito ni Jimmy Guban last year na hanggang ngayon ay hindi po nabibigyan ng kasagutan ni Paulo Duterte. Hindi lang sapat yung sinasabi niya na hindi niya kilala etong si Jimmy Guban. Ang dapat niyang gawin, harapin niya etong si Jimmy Guban kung sakali man na magbukas ulit etong kamera at imbestigahan eto pong patungkol na ito sa in-expose nitong si Jimmy Guban laban po kay Mans Carpio, dito kay Pulong Duterte at kay Michael Yang. Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi talaga maikakaila na may ugnayan talaga sila dyan. Kasi nga may patotoo at may taong buhay na nagtuturo na sangkot sa pag-iismag ng ipinagbabawal na bato, ito pong sina Paulo Duterte. Diba? So dapat sagutin nila yan. Hindi yung puro sisi lang sila sa gobyerno at hindi puro pag-question sa nangyaring pag-aresto sa kanyang tatay. Kasi sa totoo lang, sila ay may mga pananagutan din na dapat po nilang harapin. At yan yung pinakamainam po na dapat po nilang gawin. Ang sagutin nila, yung mga katanungan na ibinabato ng taong bayan laban po sa kanila. Hindi yung gagawa sila ng mga hearing na ganyan, gagamitin nila yung mga senador na kaalyado nila para para aksayahin at gamitin ang pera ng taong bayan sa walang kakwenta-kwentang hearing. Kasi sa totoo lang mga kababayan, mismong si Bongo na ang nagsabi na kahit 100 pang hearing or kahit mag-hearing sila ng paulit-ulit dyan, paulit-ulit nilang tindigan yan, wala namang mangyayari. Kasi nasa ibang bansa na itong si dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin kung wala namang mangyayari, paulit-ulit lang nilang inaaksaya ang pera ng taong bayan. So dapat sagutin din ito mga kababayan ni Paulo Duterte at wag na nilang idaan pa sa mga hiring-hiring na katulad ng ginagawa ngayon ni Amy Marcos.